Paano mo mapiprevent kung tapos na yung Kaya project, nga. tapos na yung serbisyo, doon ka lang mag-audit, na-prevent mo ba? Hindi. Yan ang sinasabi ko. Eh bakit hindi maisakatuparan yan ko? Gumagawa akong pilit ng panukalang batas na gusto kong ganun ang gawin natin. Ano nangyayari? Ayaw naman kasama. Hindi sila makakakurap. Eh. Isipin mo kung minsan 2 taon na hindi man lang na-agenda yung aking bill. Ganun ang gusto. Grabe, nakakalungkot ho, no? Tayo nasubaybayan ho natin yan. Ang pagtayo nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Bago natin umpisahan ang ating reaction video, shoutout muna kay Raymond Boss RDR de los Reyes. Ha? Papanoorin ho natin, magre-react ho tayo dyan sa interview nitong si Congressman Rodante Marcoleta dito sa channel nitong si Boss RDR. Kung gusto nyo mapunood itong buong video na to, nandun ho sa channel ni Boss RDR. Papanoorin lang ho natin yung portion na kung saan pinag-usapan nitong si Boss RDR, nitong si Congressman Rodante Marcoleta, yung issue natin sa korupsyon. Pero bago natin umpisahan ang ating talakay, naknanteteng, kaya pala galit na galit sa'yo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Manggagaya kang langya ka. Wala naman yung problema manggaya. Okay lang naman manggaya, pero wag naman ho ganyan ka-trying hard. Anak ng tokwa, wag ho ganyan. Kaya pala galit na galit si Tatay Dig sa'yo. Gaya-gaya ka eh. Nagpapakastig tong taon na to. Isang like at subscribe lang ko. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba. Para pagka meron ho tayong bagong upload, kayo ho ang pinakaunang makakita. Ayun na nga mga kababayan, gusto ko muna natin pag-usapan kasi nabalitaan natin. Nakita ho natin yan kay Sir Jason sa pasyalan nyo ho ang FB page itong si Sir Jay. Nakita ho natin itong mama na to, kaya pala galit na galit itong mama na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapakaastig itong si Atras Abante. Kasi si Tatay Digong, di ba, pa-motor-motor yan. Itong si Atras Abante, ginaya na rin ho ang style nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagmotor-motor din ho at nag-jacket ng maong. Di ba, galawan niya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napaka-trying hard yung ho. Hindi ho bagay. Kaya ho kayo napupuna, tapos bumanat ka na naman. Hindi ka na nakontento dun sa 2 ilinabas mo kanina. Ngayon, isang mahaba na dala-dala mo. Langya ka talaga. Ngayon, dun sa mga kumukumpara, ito kasi, ang tawag ho nila dyan sa mama na yan, bishop. Wala ko tayong pakialam sa mga tumatawag ng bishop dyan sa mama na yan. Pero, hindi ho natin nakitang naglabas ng armas itong si Pastor Apollo Kibuloy, kagaya na itong mama na to. Kaya kung binabatikos to, wag niyo ho kaming pigilan kasi hindi ho tamang maglabas kayo ng mga ganyang klaseng larawan sa social media. Public servant kayo. Andating, gusto niyo tawagin kayong public servant sa sa lagay na yan. Langya talaga tong si Abante. Pwede na ba ako sa Batang Quiapo? Loko-loko, gusto mo rin ba maging senador kagaya nitong si Lito Lapid? Langya talaga tong mama na to. Kaya ngayon naiintindihan na. Magkano ba sasakyan na to? Ang tanong. Magkano ba ang sasakyan nitong si Atras Abante na to? 1.7 million. Mali. 1, 2, 3, 4, 5. O, tama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.7 million pesos so yung sasakyan na yan itong si Atras Abante. Ganyan ho katindi itong mama na to. Ngayon naiintindihan na ho natin kung bakit maraming nagagalit dito sa dito sa matandang walang pinagkatandaan na to. Padang Pamela, banatan mo nga tong si Abante na bubisit na. Sa mga kababayan natin, hindi nyo na ho masusugod ang FB page itong mama na to dahil wala na ho. Inano ho niya, pinrivate na ho niya kasi marami ho siyang kabulukan na tinatago sa kanyang FB page. Ayun na nga mga kababayan, mamaya, di pa ako tapos sa'yo. Batang Quiapo. Kaya pala, di ho kaya gusto nyo maging senador kaya sobrang pag-iepal nyo ngayon dyan sa House of Representatives. Huwag ho kayong mag-alala, Atras Abante, di ho kayo mananalo. Nagpapakastig banu naman ang datingan. Hoy, lapu-lapu, huwag naman ganyan. Huwag naman ganyan. Natutulog lang ho sila. May mga tulog, ano mo magagawa natin? Sa mga kababayan natin, huwag ho natin panalangin na kung merong masamang mangyari. Ito pinapakita ho natin para kung sakali makuha natin ang atensyon itong mga politiko natin. Panoorin nila itong video na to
at mabasa nila lahat ng komento dyan sa baba. Yun lang naman ho yun. Pero wala ho tayong ibig sabihin dyan sa mga larawan na yan. Wala ho tayong ibig sabihin ha. Oy, Trasabante, dito kay ano ha, kay ano pangalan ito? Kay Franz Castro, don't get me wrong, ano lang naman yan. Kumbaga larawan lang naman yan. Huwag kasi kayong pipikit. Alam mo ko dito sa PH Update, maraming ano dito. Meron tayong viewer na merong pagkasalbahe. Pero hindi tayo nananalangin ng ganyan. Kahit gaano pa kasama ang isang nilalang, hindi ho natin papanalingan ng hindi ho tayo mananalangin ng masama. Sana mapukaw natin ang atensyon nitong mga congressman na to. At maramdaman, hindi ho yung importante yung sasabihin ko dito. Wala, abante kung naligaw ka dito, huwag mo akong pakinggan. Hindi totoo yung mga sinasabi ni PH Update. Bola lang yan. Pwede mo sabihin gano'n ha, pero basahin mo yung libu-libong comments niya sa baba. Kaya mag-comment ho kayo kasi kung sakaling maligaw dito itong si Atrasamante, makita ho niya kung ano nga ba ang saloobin ng sambayan ng Pilipino. Yun lang naman hong atin dito. At dito sa video na ito mga kababayan, itong si Congressman Rodante Marcoleta, dyan sa interview, dyan kay Boss RDR, ipinaliwanag niya kung bakit mapahanggang sa ngayon, hindi matapos-tapos ang korupsyon sa ating bansa. No, sana naman sa mga susunod na panahon, yung mga batas na panukala, yung gustong gawin itong si Congressman Rodante Marcoleta, ma-actionan na ho dyan sa House of Representatives. Kung papalarin ho tayo, mapunta ho siya sa Senado. Kasi medyo mataas ang standard nila. Kahit sabihin nilang co-equal yung dalawang, yung dalawang house na yan, yung dalawang kongreso na yan, mas mataas pa rin ho yung upper house, yung Senado. Kumbaga, pagka meron kang punto de vista doon, hindi nila pwedeng basta-bastang ipagkibit-balikat yung mga punto de vista mo pagka nagsalita ka sa plenaryo. Pero dito sa House of Representatives, pagka binraso ka, hindi nakikita yung mga contractor na congressman, naku po, yari tayo dyan. Yun nga problema, inupuan yung mga panukalang batas na maghahatid ng serbisyo sa sambayan ng Pilipino para mabawasan ang korupsyon sa ating bansa. Saludo talaga tayo dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Since 2022, talaga hong suportado na ho natin yan nung tumakbo siya ng pagkasenador. Ito, punta ho tayo, pakinggan ho natin itong interview niya dito kay Boss RDR. Game! Okay, game. Pwede naman tayong maglatag ng measure para sa ganun ma-address. Hindi ibig sabihin maayos ang korupsyon? Maaring hindi natin ma-wipe out lahat. Ngunit kapag naglatag tayo ng measure para sa ganun, tutukan yun, may naniniwala naman ako na makakabawas-bawas naman tayo. Lahat ng mabawas mo sa corruption, ito ngayon ang papasok na public services. Lahat ng matitipid mo, mapupunta sa tao. Ano yung paraan? Ibahin natin yung methodology ng Commission on Audit. Okay. Ano ang default ng Commission on Audit? Post-audit. Tapos na yung project. Nakita mo, lahat ng ginawa ng ahensya ng gobyerno, kasama na yung inilatag ng mga politiko, post-audit. Anong klaseng sistema yun? Kung kailan Mo umpisahan, lalo na yung mga big ticket project, talagang kapag hindi mo binantayan, maaaring pagmulan ng corruption. magkano yung big ticket? Totoo yung sinabi na yan, itong si Congressman Rodante Marcoleta. Paano natin i-audit? Matagal na yung issue yan. Pagka kinakausap, panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, i-renage na ho itong si Congressman Rodante Marcoleta yung issue natin na yan dyan sa COA. Pagkatapos yung natayo ng isang proyekto, doon i-audit ng COA, which is mali. Dapat bago mag-umpisa at during, nag-audit na ho ang COA. Kaya kung meron man nagawang kapalpakan o korupsyon itong mga kung sino man ang kontraktor ng isang proyekto na yan, matatrabaho ho nila habang ginagawa ho nila yung mga proyekto na yan. Kaya dapat ho talagang maupuan, mapag-usapan yung mga panukalang batas na yan ni Congressman Rodante Marcoleta. Billion ang pinag-uusapan natin dito. Billion. Let's say from 5 billion and up, big ticket projects. Bakit hindi pre-audit? Ibig sabihin ng pre-audit, bago pa simulan, sino ba ang security guard ng kabambayan ng ating bansa? Sino? Commission on Audit. Minsan tinanong ko sa kanila, ipinipilit nyo yung post-audit na yan. Pero tingnan mo kako yung Section 36 ng inyong Presidential Decree 1445. Ito yung Audit Code of the Philippines. Nakalagay doon. Ang audit dapat preventive. Paano mo mapiprevent
na-prevent. Kung tapos na yung Kaya project, nga. tapos na yung serbisyo, doon ka lang mag-audit, na-prevent mo ba? Hindi. Yan ang sinasabi ko. Eh bakit hindi maisakatuparan yan ko? Gumagawa akong pilit ng panukalang batas na gusto kong ganun ang gawin natin. Ano nangyayari? Ayaw naman kasama ko. Hindi sila makakakorap eh. Isipin mo kung minsan in 2 taon na hindi man lang na-agenda yung aking bill. Ganun ang gusto. Grabe, nakakalungkot ho, no? Tayo nasubaybayan ho natin yan. Yaang pagtayo nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Basta inimbitahan dyan sa House of Representatives ang Commission on Audit o kung magkakaroon ng budget deliberation sa COA. Ang naririnig ho natin kay Kong Dante, yung post-audit na yan, lagi niyang tinatanong ang COA, bakit ganyan ang ginagamit yung methodology? Bakit ganyan ang ginagawa niyong pag-audit dito sa mga proyekto ng pamahalaan? Bakit pagka tapos ng proyekto, doon yung i-audit? Siyempre, alam nga na magpapakita ng kamalian sa papel yung mga kurakot na yan. Lahat to papasok yan. Sigurado papasayan sa audit. Di ba? Kaya dapat ho, kung sakaling palarin tayo sa susunod na eleksyon, itong si Congressman Rodante Marcoleta, sa Senado kasi medyo pagka merong mga ganyang klaseng issue na talagang dapat pagtuunan ng pansin, hindi basta-basta pwedeng ipagkibit balikat ng mga kasama niya sa Senado. Kasi sa House of Representatives, pagka sabi nitong speaker, hindi pwede yan, hindi tayo ano dyan eh. Hindi pwede yung gusto ni Marcoleta na yan. Wala, uupuan lang ho yun. 2 taon, di man na-agenda. Nakmantoka. Gusto kong mangyari. Sinabi ko, tingnan mo, preventive, IUEEU, irregular, unnecessary, excessive, extravagant, unconscionable expenditures of public fund prevention. Ilatag mo ang magagandang kondisyon para magkaroon ng fighting chance ang isang kapuspalad na lumaban sa buhay. Lalaban siya eh, lalo na yung mahirap. Isa sa mga solusyon dyan, Kong, kasi halos lahat ng bansa, nag-diversify na sila sa digitalization. Lahat, Correct. kumbaga, ease and flow na ang processes nila, especially pagdating sa mga dokumento sa gobyerno. Bakit? Actually, yan yung plano ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Yan yung ginawa noong panahon ni Tatay Digong. Diyan ho sa Bureau of Custom, di ba? Gusto ni Tatay Digong na para mawala na yung korupsyon at yung mga middleman, yung mga kung ano-anong ginagawa nila dyan sa custom. Gusto niya digital na. Wala na hong maraming dyan sa BIR, lahat na ho ng ahensya ng pamahalaan. Kung nagtuloy-tuloy si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ganun ho ang plano. Wala nang human intervention kasi pagka meron ng tao yan, naku po, talagang ang korupsyon mahirap hong pigilan. Dyan sa BIR, dyan sa custom, sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, dyan sa DTI, dapat ho talaga sa computer na lahat. Sa atin yung digitalization hanggang ngayon, nasa dinosaur age pa rin yata tayo hanggang ngayon. Bakit hindi ba maipasa yan, digitalization na yan? Lahat ng sangay ng gobyerno, madali na, may access ka na, through app na lang. Bakit hindi magawa? Tinatanong ko rin yan eh. Maski sa DICT, tinanong ko na nga yan eh. Isa siguro sa paliwanag. Ba't ka ako bibigyan kayo ng X amount budget per year? Bakit ang inyong utilization ng budget is only 25%? Ibig sabihin, hindi nila alam gamitin kung paano nila gagamitin yung budget nila. Yan namang issue. Pagka ginamit to ang budget, kini-question naman ho nitong mga ng mga ibang kasama ni Kong Dante. Kagaya na lang ho kay Vice President Sara Duterte, yun ho kasi issue. Pagka sa isang ahensya ng pamahalaan, pagkatapos ng isang budget cycle, pagka babalik kayo dyan sa House of Representatives para humingi ng budget, kakalkalin ho nila kung yung binigay na pondo sa inyo underutilized, pagka hindi nagagamit. Pagka hindi nagagamit yan, lahat ng hindi nyo nagamit, yarin lamang hindi nyo nagamit yan, sa susunod na budget deliberation, tatanggalin ho nila yun. Dadalhin ho nila yun sa iba't ibang mga ayuda program. Ganun ho ang gagawin ng mga congressman na to. Kaya, pag ba nagtira ka, pag ba hindi mo ginasta, okay ba sa mga congressman na to? Hindi ho okay yun. Pag ba ginasta mo yan, kahit kung kailan mo pa ginasta, ilang araw mo ginasta, meron ho bang issue sa mga congressman yun? Meron din hong issue yun. Ganyan ho kawalang iya yung ibang mga congressman dyan sa House of Representatives. Pero itong si Kong Dante, naiintindihan niya. Sa totoo lang, mas maganda pa ho na ma-utilize ang buong pondo kaysa bumalik. Kasi pagka na-utilize yan, ginasta yan ng isang ahensya,
mas mataas ang tsansa na napunta yan sa sambayan ng Pilipino at lalong-lalo na yung mga ahensya na yon pinamumunuan ng isang matinong leader kagaya nitong si Vice President Sara Duterte. Yung tanggapan nitong si VP Sara, hindi naman uuunlad ng ganyang kaunlad ang Davao City kung kurakot itong mga Duterte na to. Kaya yung mga sinasabi ho nila na kurap ang mga Duterte, malabo hong mangyari yun. Di ho tayo naniniwala sa ganong paninira nitong mga tauhan itong si Tambaluslos. Pati nga itong si Abante, bumira na rin dito kay Senator Bato de la Rosa kagabi, di ba? Yun ang problema doon. Pagka hindi ginasta, magagalit sila. Pagka ginasta mo naman, ngayon, kasi pagka nag-request si VP Sara, binigyan siya ng ganito, hindi ginasta. O bakit hindi niyo ho ginasta yan, binigay sa inyo? Narinig niyo ho yung budget deliberation ng OVP? Di ba yung mga underutilized fund ng Department of Education, noong kasi nafe-feel na ni VP Sara, nababanatan siya nitong mga congressman na to, ng OVP, nafe-feel na siya, nababanatan na siya ng mga congressman na to na talagang tinatarget na siya, hindi niya na ho ginastos. Naging issue din ho yun dyan sa mga congressman na yan. Kaya mahirap ho talaga, kailangan ho talaga yung buong sistema ho palitan na natin kung pwede lang, no? Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon. Kasi hindi naging mabenta yung RevGov nung panahon ni Tatay Digong. Kumbaga, baliktarin natin ang gobyerno, ayusin natin ng maigi. Yung mga batas na naiikutan, itong mga tambaluslos na to, kailangan nung ayusin. Kagaya na lamang ho, yan sa kawang sinasabi na yan, itong si Congressman Rodante Marcoleta. Matagal na ho dapat nasolusyonan yung post-audit na yan. Dapat bago pa maumpisahan yung na yan, yung mga proyekto na yan, nakaantabay na ho ang COA. Kumbaga, talagang binabantayan na. Kaya commission on audit nga Mag-audit kayo pagkatapos na anak ng TOA. Talaga bang naintindihan nyo yung trabaho nyo? Bakit ang absorptive capacity ninyo, 25% lang, 75% babalik sa Treasury? Sinabi nga ng Pangulong Marcos, sa kauna-unahang zona niya, natatandaan ko sinabihan niya yung Department of Migrant Workers. Ito yung mga nagmo-monitor ng kalagayan ng ating OFWs. Ito yung Department of Migrant Workers na bagong-bagong gawa. Kailangan ma-digitize na ninyo. Kasi yun lamang kanyang mga certificate. Kailangan bang umuwi pa sila rito samantalang 3 buwan na nagtatrabaho halimbawa sa Germany o sa European Union, pupunta pa rito para kunin niya yung tinatawag na employment certificate. Pwede naman digital yan. Nangako sila. That was the first son of the president. Ano nangyari? Hanggang ngayon, Wala. Sinabihin pa DICT, makipag-coordinate ka sa DICT para sa ganun. Magawa yan. First zona. Pangatlong zona yung narinig mo. Itong kahuli-huli yan. Wala pa rin. Yung SIM Card Registration Act, ginawa yan for the safety ng may-ari ng SIM card. Pero nung lumabas yung batas na yan, lalong dumami yung mga scammer. Ba't nagkaganon? Ang issue yung pagpapatupad. Doon nagkakaroon ng problema. Tinanong din namin sa kanila yun. Pati nga kayo, DICT, dapat kayo nga yung pinakamagaling kasi kayong departamento, pati kayo nahahack. Ultimo DICT nahahack. Kaya nga. Paano sila mag-i-implement? Dapat siya yung hacker dahil siya yung departamento na may kinalaman sa technology ito Kapag ka ikaw mismo ay nahack, paano ipangangatwiranan niyo? Paano pupunta yung mamumuhunan dito, RDR? The worst airport in the world. Philippines. Ikaw ang traffic capital of the world. Philippines. Ikaw ang pinakamataas ang kuryente, kagaya na pinag-uusapan natin. Philippines pa rin yan. Pinakamahal ang internet at pinakamabagal. Philippines. Isip-isipin mo, magse-set up ka lang ng isang korporasyon, pati tanod pumipirma. Anong gagawin? Hindi ka ba mag-iisip kung paano natin talaga aayusin ang ating bansa? Magsimula tayo sa mga taong niluluklok natin. Ilang milyon tayo ngayon? 115 million Filipinos. On the assumption that a family comprises 5 to 6 members, meron tayo ngayon 24 million families. If we are to elect 24 senators, so ang ratio for every 1 million families, isang senador dapat ang panggalingan doon. Tama. Paano sa isang pamilya mag-ina halimbawa? Yung pool ng pinagkukunan ng mga senador natin, halos 50 pamilya lang magmula noong 1950s. Sila lang din, pabalik-balik. Gusto mo ng pagbabago, RDR? Maghalal ka ng bago. Tayo rin ng Malaman ho yung sinabi ni Kong Dante na yun. Gusto mo ng pagbabago, maghalal ho kayo ng bago. Kaya kung sakali, pag nagkataon, pagka nagdeklara itong si Kong Dante, hindi pa ho panahon ng kampanya, babakbakan na ho natin yan para
Yan ho, sila ho kasi yung mga kailangan natin talaga eh. Yung may karisma pagka nagsalita, pinapakinggan ng mga kababayan natin. Talagang nanunuwag kumbaga. Yung imagine, ito hong mama na to na nagpapaka-Duterte, sinusuwag ho yan itong si Congressman Rodante Marcoleta. Tayo na nga, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat dito kay Raymond, Boss RDR de Los Reyes. Mabuhay ho kayo, sir. No? Lagi ho natin sinusubaybayan yung kay Malupiton. Pinapanood natin ang mga video niyang si Sir Raymond, Boss RDR. Mag-ingat ho kayo lahat. Kung hindi nyo pa napanood itong video na ito, click nyo lang. Maraming salamat ho. Halina't ng Pilipinas.